Sa isang maliit na baryo sa probinsya, lumaki si Jacob na puno ng saya at simpleng buhay. Ang kanilang bahay, gawa sa kahoy at nipa, ay nakatayo sa gilid ng malawak na sakahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi ito naging hadlang para sa pamilya ni Jacob na maging masaya at magkasama. Isang araw, habang papasikat ang araw, tumambay si Jacob sa bangko sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan niya ang kanyang ama, si Mang Tomas, habang ito'y nag-aararo ng lupa. Halos kumikintab na ang pawis sa likod ng kanyang ama dahil sa init ng araw. "Jacob, halika nga rito at tulungan mo ako," sigaw ni Mang Tomas mula sa sakahan. Tumayo si Jacob at mabilis na tumakbo papunta sa sakahan, masiglang sumagot. "Opo, tay. Ano pong gusto niyong itulong ko?" Habang naglalakad si Jacob papunta sa kanyang ama, naramdaman niya ang init ng lupa sa kanyang paa. Pagsapit niya sa gitna ng sakahan, inabot ni Mang Tomas ang araro kay Jacob at tinapik ito sa balikat. "Subukan mo mag-araro, anak, para malaman mo kung gaano kahirap ang buhay sa bukid," sabi ni Mang Tomas habang nakangiti. Bagamat kita sa kanyang mga mata ang bigat ng responsibilidad na dala. Kahit bata pa si Jacob, sanay na siya sa gawaing bukid. Mahirap, pero tanggap na niya na ito ang buhay na kanyang kinalakihan. "Kaya ko po ito, tay," sagot niya, ngumiti ng bahagya at nagsimulang mag-araro. "Yan ang gusto ko sa'yo, Jacob. Kahit mahirap, hindi ka sumusuko," puri ng ama. Maya-maya, lumapit si Aling Linda, ina ni Jacob. Dala ang isang mangkok ng kanin na may asin at mantika ng baboy, ang kanilang simpleng tanghalian. Tumawa ito ng bahagya na makita mag-ama. "Pagod na ba kayo? Halina kayo at magtanghalian muna tayo. Masarap ang mantika ngayon, medyo malasa," biro ni Aling Linda habang inilalapag ang pagkain sa banig na inilatag niya sa gilid ng sakahan. Tumabi si Jacob sa kanyang mga magulang at sabay-sabay nilang sinimulan ang pagkain. Bagamat simpleng pagkain lamang ang nasa harapan nila, ramdam ni Jacob ang pagmamahal at kasiyahan na bumabalot sa kanilang pamilya. "Alam mo anak, minsan iniisip ko, sana mabigyan kita ng mas magandang buhay, yung hindi lang asin at mantika ang inuulam natin," bulong ni Aling Linda habang nakatingin kay Jacob. Ngumiti si Jacob at tumingin sa kanyang ina. "Nay, hindi ko naman po iniintindi yan. Basta magkakasama tayo, sapat na yun para sa akin." Natahimik ang kanyang ina, ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Si Mang Tomas naman, tahimik lang na nakangiti, ngunit halata ang pagmamataas sa kanyang anak. Matapos ang kanilang tanghalian, bumalik na si Jacob sa paglalaro kasama ang kanyang mga kababata. Sa gitna ng sakahan, nagtatakbuhan sila habang naghahabulan. Ang ingay ng kanilang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. "Jacob, bilisan mo! Hindi mo kami mahuhuli!" sigaw ni Manuel, isa sa mga matalik na kaibigan ni Jacob mula pagkabata. "Ha! Tingnan nyo lang! Mahuhuli ko kayo!" balik ni Jacob, tumatawa habang mabilis na tumatakbo sa mga palayan. Ang kabataan ni Jacob, kahit puno ng hirap sa buhay, ay naging masaya dahil sa simpleng bagay tulad ng paglalaro sa bukid, pagtulong sa mga magulang, at ang pagkakaroon ng mga kaibigan na kasangga niya sa hirap at ginhawa. Sa kanilang simpleng tahanan, napapaligiran ng taniman at tila walang katapusang trabahong bukid, nagsimulang mangarap si Jacob. Hindi niya alintana ang hirap, ngunit sa tuwing titignan niya ang pawisan noon ng kanyang ama, batid niyang kailangan niyang umalis sa probinsya para humanap ng mas magandang buhay. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanilang pamilya. "Balang araw, tay, nay," bulong ni Jacob sa sarili habang tinatanaw ang papalubog na araw. "Makakahanap ako ng paraan para hindi niyo na kailangan maghirap." Lumaki si Jacob na hindi natapos ang kanyang pag-aaral. Hanggang grade 4 lamang siya. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, ay kinailangan niyang tumigil para tumulong sa kanyang mga magulang sa bukid. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, natutunan pa rin ni Jacob ang mahalagang kasanayan, ang pagbabasa at pagsusulat. Ito ang naging susi upang makatulong siya
sa kanilang pamilya, lalo na sa mga pagkakataong kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga bumibili ng kanilang mga ani. Isang hapon, matapos ang buong araw ng pagtatrabaho sa bukid, umuwi si Jacob at ang kanyang mga magulang dala ang ilang sako ng sariwang gulay. Sa kanilang kubo, dumating ang isang mamimili, isang mayamang lalaki mula sa bayan na madalas bumili ng kanilang ani. "Magandang hapon po, Mang Thomas." Bati ng namimili, ngiti sa labi, ngunit may kasamang tila pangingilag. "Magandang hapon din po, Ginoo." Sagot ni Mang Thomas, may kaba sa kanyang tinig. Wala silang tiwala sa taong ito dahil ilang beses na silang naloko nito noon. Subalit, hindi nila ito kayang tanggihan dahil wala silang ibang mamimili. Tahimik na sumilip si Jacob mula sa gilid. Pinagmamasdan ng usapan. Napansin niya ang hawak na mamimili, isang papel na tila kontrata para sa halaga ng kanilang gulay. Ito ang presyo para sa lahat ng gulay nyo," sabi ng namimili, sabay abot ang papel kay Mang Thomas. Nagdalawang isip si Mang Thomas. Alam niyang hindi siya marunong magbasa. Lumapit si Jacob, kinuha ang papel mula sa ama at binasa ito ng mabuti. Napansin agad ni Jacob ang kalokohang nakasulat. Mas mababa ang presyong inalok ng mamimili kaysa sa tunay na halaga ng gulay nila. "Pasensya na po, Ginoo, pero hindi ito ang tamang presyo," matapang na sabi ni Jacob. "Ang presyo ng kalabasa sa bayan ay mas mataas dyan. Hindi po namin pwedeng ibenta ng ganyan kababa." Nagulat ang mamimili sa lakas ng loob ni Jacob. Sanay siyang lokohin ang pamilya, lalo na't alam niya hindi sila marunong bumasa o sumulat. Pero ngayon, narito ang batang ito, buo ang loob na ipaglaman ng tama. "Bata, ano bang alam mo sa presyo?" Tanong ng mamimili, tila nagtatakang takutin si Jacob. Pero hindi natinag si Jacob. "Hindi niyo po ako madadala sa mga ganitong kalokohan," sagot ni Jacob. Pinanindigan ang kanyang saloobin. "Ako na ang nagbebenta ngayon ng ani namin. At kung hindi niyo tatanggapin ang tamang presyo, mas mabuti pang maghanap kayo ng iba." Nagkatitigan sila ng mamimili. Tila naghihintayan kung sino ang unang susuko. Nakikita ni Mang Thomas ang tapang sa mga mata ng kanyang anak. Isang tapang na hindi niya kayang ipakita sa harap ng mga taong nanloloko sa kanila. Sa huli, bumigay ang mamimili. "Sige na nga," sabi ng mamimili, iniabot ang tamang halaga. "Hindi ko akalaing ganito nakatapang ang batang to." Bumuntong hininga si Mang Thomas at Aling Linda habang tahimik nang initian ni Jacob ang mga magulang. Hindi na sila kayang takutin ng kahit sino, hindi habang kasama nila si Jacob na marunong bumasa, magsulat at higit sa lahat, hindi nagpapatinag sa mga nananamantala. Mula noon, si Jacob na ang humaharap sa lahat ng mga transaksyon para sa kanilang mga ani. Hindi na nila kailangan mag-alala na maloko o magkulangan pa ng ibang tao. Sa kanyang pagbinata, nahuhubog din ang kanyang katawan sa pagtatrabaho sa bukid, dahilan upang hindi na rin siya basta-basta minamaliit ng iba. Dahil sa kanyang lakas at tapang, alam ni Jacob na kanyang protektahan hindi lamang ang kanilang ani, kundi pati na rin ang kanyang pamilya laban sa mga taong walang magandang intensyon. Isang mainit na hapon nang dumating ang isang mamahaling sasakyan sa tapat ng bahay ni Jacob. Ang pamilyar na tunog ng makina ay nagbigay ng kaba sa dibdib ni Jacob, na noon ay nasa labas at nag-aayos ng mga gulay na ibibenta. Nakita niya bumaba ang isang negosyante, si Mang Reynaldo, kilalang palikerong mamimili sa kanilang baryo. May kasama itong ilang tauhan, matitipuno at may malalim na tingin. "Jacob," tawag ni Reynaldo, ang malamig na tono ng kanyang boses ay tila nagsisilbing babala. "Narito ako para bilhin ng mga gulay nyo, pero sa halagang pinag-usapan natin." Tumingin si Jacob sa kanyang ama na noon ay nanonood mula sa gilid. Si Mang Thomas ay nanatiling tahimik, halatang nag-aalala. Alam nilang mababa ang alok na presyo ni Reynaldo. Mas mababa pa kaysa sa dapat na halaga ng kanilang mga ani. "Pasensya na po, Mang Reynaldo," may hinahon pero matatag na sabi ni Jacob. "Pero hindi po tama ang presyo nyo. Hindi namin kayang ibenta sa ganong halaga." Nagsimulang magdilim ang mukha ni Reynaldo. "Aba, itong batang to. Siguro hindi mo alam kung sino ako." Lumapit siya kay Jacob at ramdam ni Jacob ang mabigat na banta
sa bawat hakbang nito. Kung gusto mong magtagal pa ang negosyo nyo, ibibigay mo sa presyong sinabi ko. Pero matapang pa rin tumindig si Jacob. Kahit po sino kayo, may halaga ang pinaghirapan namin. Hindi po namin ibibenta ng ganun kababa. Napuno ng tensyon ng paligid. Ang mga tauhan ni Reynaldo ay nakatingin kay Jacob at naroon ang tahimik na pangamba sa mga mata ni Mang Tomas. Akala ni Jacob na aalis si Reynaldo na tulad ng dati. Nababalik lang ito kapag natapos na ang usapan. Pero sa hindi inaasahan ni Jacob, biglang bumunot ng baril si Reynaldo at walang pasabing binaril ang paa ng kanyang ama. Tumama ang bala sa kaliwang paa ni Mang Tomas, dahilan para ito'y bumagsak sa lupa na may sigaw ng sakit. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Tomas habang hawak-hawak ang kanyang sugatang paa. Si Jacob, na parang nanigas sa takot, ay mabilis na sumugod sa kanyang ama, nanginginig sa takot at galit habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo. Sa susunod bata, sabi ni Reynaldo, malamig ang boses. Tandaan mo tong araw na to, babalik ako, at sa pagkakataong yun, gusto ko na ang gulay niyo sa presyong sinabi ko. Kung hindi, baka sa susunod, hindi lang pa ang tatamaan. Tumawa si Reynaldo habang umaalis, kasabay ng malakas na ugong ng kanyang sasakyan. Habang sinasamahan ni Jacob ang kanyang amang, umiiyak sa sakit, binalo siya ng takot. Hindi niya inakala na ganito kalupit ang magiging tugon ng mundo sa kanilang pagtanggi. Agad siya nagdesisyon na isumbong ito sa mga pulis. Umaasa makakakuha sila ng hustisya. Nagmamadaling nagtungo si Jacob sa istasyon ng pulisya matapos ihatid sa kanilang bahay si Mang Tomas. Puno ng galit at takot, pumasok siya sa istasyon. Ngunit agad siyang hinarap ng isang pulis na tila walang interes sa kanyang kwento. Sir, binaril po ang tatay ko ng isang negosyante dahil ayaw naming ibenta sa kanya mga gulay namin sa mababang halaga. Paliwanag ni Jacob, hindi alintana ang kanyang pagod at kaba. Ngunit ang sagot ng pulis ay malamig at walang pakialam. Si Reynaldo ba? Pasensya na binata, pero wala kaming magagawa dyan. Kilalang tao yon, maraming koneksyon. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Parang binagsakan ng langit at lupa si Jacob sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Babarilin lang kami? Tapos wala kang gagawin? Paano naman po ang hustisya? Ngunit kahit anong pilit ni Jacob, tila bulag at bingi ang mga otoridad. Walang bala kumilos. Lumabas siya ng istasyon ng pulisya nang mas mabigat ang loob kaysa sa pagdating niya. Nang makauwi, agad niya sinabi sa mga magulang ang kawalan ng aksyon ng pulisya. Tahimik na nakikinig si Mang Tomas, habang si Aling Linda naman ay umiiyak. Pinupunasan ng dugo mula sa sugat ng kanyang asawa. Anak, mahinang sabi ni Mang Tomas. Matagal nang kontrolado ni Reynaldo ang mga pulis dito. Hindi sila tutulong. Walang mangyayari kung lalaban tayo. Napagtanto ni Jacob ang kawalan ng kapangyarihan ng kanilang pamilya sa harap ng isang taong may impluwensya at may pera. Ang sakit ng katotohanan dahil sa kanilang kahirapan, wala silang laban. Tumulo ang luha ni Jacob, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaalam na sa mundong ito, wala nagtatanggol sa mga tulad nila. Matapos ang insidenteng binaril ang kanyang ama, tila nawala ng laban si Jacob sa harap ni Reynaldo. Sa kabila ng matinding galit at hinanakit, wala siyang magawa kundi tanggapin ang napakababang presyo na inaalok ng negosyante para sa kanilang mga ani. Bawat araw na lumilipas ay ramdam ni Jacob ang bigat ng kanilang kalagayan. Lalong humirap ang kanilang buhay, halos walang natitira para sa pagkain at mga pangangailangan. Isang gabi, habang sila nag-uusap sa ilalim ng iliwanag ng gasera, sinabi ni Jacob sa kanyang mga magulang ang plano niya lumuwas ng Maynila. May mga kababata po akong pupunta rin sa Maynila. Napag-usapan namin na baka doon, mas maganda ang oportunidad. Sabi ni Jacob habang malungkot na nakatitig sa sugatang paa ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Mang Tomas at tumango. Bagaman mabigat sa loob niya ang paalam ng kanyang anak. Jacob, kung sa tingin mo ay makakabuti yan para sa'yo, susuportahan ka namin. Sabi niya, pilit na pinapakita ang lakas ng loob para sa kanyang anak. Pero tandaan mo anak, kahit gaano kahirap, lagi kang mag-iingat. Sana makatulong ka doon, dagdag ni Aling Linda
pinipigil ang mga luha. Ipadala mo kami ng balita kapag nakarating ka na. Kinabukasan sa unang sinag ng araw, nilisan ni Jacob ang kanilang baryo kasama ang kanyang mga kababata. Mga kabataan tulad niya ay pinaglaruan ng kapalaran sa kamay ni Reynaldo. Sakay ng bus, iniwan nila ang kanilang mga sakahan at mga tahanan na puno ng alaala. Ngunit baon na pangarap ng isang mas magandang bukas. Pagdating nila sa Maynila, ramdam agad ni Jacob ang pagbabago ng kapaligiran. Ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng usok mula sa mga tambutso, at ang patuloy na dagsa ng mga tao sa kalsada ay malayo sa tahimik na baryo na kinalakihan niya. Ngunit walang oras para magtaka, kinailangan nilang agad maghanap ng trabaho. Una, nagsimula si Jacob bilang isang construction worker. Kahit nakakapagod, hindi siya umaatras. Alam niya na kailangan niyang kumita para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya. Minsan, natanggap din siyang security guard, hardinero at janitor. Anumang trabaho na magbibigay sa kanya ng kaunting kita. Nakikibahagi rin siya sa renta ng maliit na barong-barong na tinutuluyan nila ng kanyang mga kababata. Lahat sila ay nagtutulong-tulong para makaraos. Pero halos lahat ng kinikita nila ay ipinapadala sa kanilang mga pamilya sa probinsya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Jacob sa isang pabrika malapit sa daungan, napansin siya ng isang boss ng barko na nangangailangan ng karagdagang trabahador. "Aba, binata, mukhang malakas ka. Gusto mo bang subukan magtrabaho sa barko?" Tanong ng boss habang minamasdan ang sigla ni Jacob sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Nagulat si Jacob pero nakita agad ang oportunidad. "Ano po ba ang trabaho?" "Kargador ka sa barko. Magbaba at magsakay ng mga kagamitan kapag may biyahe. Mataas ang sweldo, pero delikado dahil palaging nasa karagatan. Gusto mo bang subukan?" Napaisip si Jacob. Alam niyang delikado ang trabaho sa dagat, pero ang mataas na sweldo ay malaking tulong para sa kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang tanggapin ang alok. "Oo, boss. Susubukan ko po." Sagot ni Jacob, puno ng determinasyon. Mula noon nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Jacob bilang isang kargador sa barko. Bagamat malayo sa pamilya at delikado ang trabaho sa laot, tiniis niya ang hirap at panganib. Palibhasa ay sanay sa pagsasakripisyo. Ginamit niya ang pagkakataon upang makapag-ipon at matulungan ang kanyang mga magulang na naiwan sa probinsya. Bawat paglayag, dinala ni Jacob ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa pag-asang balang araw ay makakaahon sila mula sa kahirapan. Makalipas ng ilang taon ng pagtatrabaho sa barko, ramdam ni Jacob ang kakulangan pa rin sa kanyang mga pangarap. Oo, kumikita siya ng sapat, pero hindi niya magawa makontento. Alam niya sa sarili na mayroon pang mas mataas na pwedeng maabot, lalo na sa pag-aasam niya mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Kaya isang araw, habang nagbababa ng kargamento sa puerto, nagdesisyon si Jacob na subukan ng kanyang swerte sa ibang bansa. "Boss," sabi niya isang gabi habang pauwi galing sa trabaho, "gusto ko po sana mag-apply ng visa para makapagtrabaho sa Amerika." Tumingin ng kanyang boss, bahagyang nagulat pero nauunawaan ang ambisyon ni Jacob. "Talaga bang gusto mo yun, Jacob? Alam mo, hindi biro ang buhay doon. Pero kung iyon ang pangarap mo, susuportahan kita." Tumango si Jacob. "Gusto ko pong subukan, boss. Para rin sa pamilya ko. Alam ko mas malaki ang kita doon at mas marami akong magagawa para sa kanila." Hindi nagtagal, sinimulan ni Jacob ang pag-aayos ng mga papeles. Matapos ang ilang buwan na paghihintay at pagtsatsaga, nakuha niya ang inaasam na visa. Isang umaga, habang nagpapahinga sa kanilang tuluyan, dumating ang tawag mula sa embahada na apurbado na ang kanyang aplikasyon. "Magkaka-visa na ako." Bulong ni Jacob sa sarili na may halong pananabik at kaba. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Na makarating siya sa Amerika, agad siya nag-apply sa isang construction company. At sa kanyang sipag at dedikasyon, hindi nagtagal ay nakuha siya bilang trabahador. Ngunit hindi lang iyon ang nagbigay ng kasiyahan kay Jacob. Sa unang buwan pa lang, ang kita niya ay halos 100,000 piso kada buwan. Malayo sa mga kinikita niya roon sa barko.
Masaya siyang inipon ng bawat kita. Alam niya ang bawat sentimo ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, nag-uusap sila ng kanyang mga magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga bagong cellphone na ipinadala niya. Sila Mang Thomas at Aling Linda na hindi sanay sa teknolohiya ay aliw na aliw sa pag-voice chat kay Jacob. "Jacob anak, ang galing nitong cellphone na to," sabi ni Aling Linda habang halatang natatakot sa paghawak ng gadget. "Ang layo-layo mo, pero naririnig pa rin namin." Tumawa si Jacob. "Opo, Nay. Kaya po yan ang binili ko para madali tayo makapag-usap. Kamusta po kayo ni Tatay? Huwag na po kayo magtrabaho ha. Ako na po ang bahala." "Pinatigil mo na kami sa pag-aasikaso ng tanim anak. Ewan ko ba, para naninibago ako," sabat ni Mang Thomas. "Pero sabi mo nga, magpahinga na kami." "Oo, Tay," seryosong sagot ni Jacob. "Matanda na rin po kayo. Ako na ang magtatrabaho para sa atin. Magpahinga na kayo. Enjoy nyo na lang po ang buhay." Sa bawat padala ni Jacob, unti-unti nang nagkaroon ng komportableng buhay ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Pinitigil niya na sila sa pagsasaka dahil sa may edad na rin ang mga ito. At sinigurado niya sapat ang kanilang ipon para hindi na nila kailangan pang magtrabaho. Ang dating kubo sa bukid ay napalitan ng mas maayos at malaki-laking bahay. At may sarili na silang taniman ng gulay at prutas na para na lang sa sariling konsumo. Habang tumatagal ang pananatili ni Jacob sa Amerika, hindi lamang siya naging isang trabahador. Nakita ng kanyang mga amo ang sipag at kakayahan niyang pamahalaan ng mga gawain sa construction site. Dahilan upang itaas ang kanyang posisyon. Naging isa siya sa mga katiwala ng kumpanya. May direktang kapangyarihan sa pag-supervise ng mga proyekto at paghawak sa mga tao. Isang gabi, matapos sa mahaba at nakakapagod na araw ng trabaho, tahimik na umupo si Jacob sa kanyang maliit na apartment at nagmuni-muni. Tumitig siya sa balanse ng kanyang bangko. Nasa milyon na ang halaga. Halos hindi siya makapaniwala sa narating niya. Naabot niya na ang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit hindi pa rin siya kontento. Hindi pa ito sapat. Bulong niya sa sarili, nakatingin sa sahig. Kailangan pa. Kailangan ko pang mag-ipon. Hindi ko hahayaan na maliitin ulit kami. Hindi ko nahahayaang matulad sa dati na pinagsasamantalahan lang. Miss na miss ni Jacob ang kanyang mga magulang. Lalo na't nararamdaman niyang tumatanda na sila. Ngunit sa tuwing iniisip niyang umuwi, bumabalik sa isip niya ang mga ala-ala ng pagiging mababa ang tingin sa kanila ni Reynaldo at ang mga tulad nito. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya sigurado na mayroon na siyang sapat na kayamanan at kapangyarihan upang labanan ang mga tulad nito. Lumipas ang ilang taon at sa wakas, umabot na sa 5 milyong piso ang naipon ni Jacob. Isang hapon, nagpasya na siyang magbitiw sa trabaho. Nakipag-usap siya sa kanyang boss na bagaman nalungkot sa kanyang desisyon ay nauunawaan ang pangarap ni Jacob. "Jacob, matagal na kitang pinapahalagahan bilang isa sa pinakamagaling kong tauhan," sabi ng kanyang boss. "Pero kung ang desisyon mong bumalik sa iyong bayan ang makakapagpasaya sa'yo, wala akong magagawa kundi suportahan ka." "Maraming salamat po, boss," sagot ni Jacob. "Malaki ang naitulong niyo sa akin, pero kailangan ko na pong umuwi at ipagpatuloy ang mga plano ko para sa aking pamilya." At sa wakas, umuwi si Jacob sa Pilipinas. Dalaan lahat ng kanyang pinaghirapan at ang 5 milyong piso na pinag-ipunan niya. Alam niya sa pagbabalik niya, hindi na sila muling paaapihin ni Numan. Ang pangarap niya mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya ay malapit na maging ganap. At sa puso niya, alam niya hindi pa ito ang wakas ng kanyang kwento, kundi simula lamang ng bago niyang laban. Pagkatapos makabalik ni Jacob sa Pilipinas, ginamit niya ang perang inipon mula sa Amerika para magtayo ng negosyo. Matagal siyang nag-isip kung anong klaseng negosyo ang makakatulong sa kanyang pamilya at sa kanilang komunidad. Naalala niya ang mga nakita niya sa Amerika, ang maayos na sistema ng transportasyon, mga bus na laging nasa oras at may kapasidad na magdala ng maraming tao ng sabay-sabay. Sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, ramdam niya ang kakulangan ng ganitong serbisyo, kaya't napagpasyahan niyang magtayo ng sariling bus company. Unang hakbang ni Jacob
ay ang pag-aasikaso ng mga papeles para sa negosyo. Kahit na bago ang ganitong uri ng negosyo, ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa Amerika upang siguruhin magiging maayos ang takbo nito. Nang makuha na ang lahat ng permiso, bumili siya ng 2 bus na may tig 54 na upuan. 2 lang muna ang sisimulan ko. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga bagong dating na bus sa harapan ng kanilang tahanan. Hindi ko kailangan ng madami agad. Dapat dahan-dahan, pero sigurado. Agad siyang nagharap ng mga driver at konduktor na magtatrabaho sa kanyang kumpanya. Naglagay siya ng mga ruta mula sa kanilang probinsya patungo sa mga pangunahing bayan at lungsod. Hindi nagtagal, naging kilala ang negosyo ni Jacob. Maraming pasahero ang natuwa dahil sa bago at mas maayos na biyahe. Ang dating kalbaryo na mahabang hintayan ng mga jeepney o tricycle ay napalitan ng mabilis at maayos na biyahe gamit ang mga bus ni Jacob. Sa tagumpay ng kanyang negosyo, dahan-dahan niyang pinalago ito. Bumili pa siya ng mga karagdagang bus upang tugunan ang lumalaking demand. Sa kanyang pagbabalik sa probinsya, nakilala muli ni Jacob si Carmen, isang kababata niya noong sila'y mga bata pa. Si Carmen ay tahimik na babae, hindi masyadong palabiro at higit na masinsin sa kanyang mga kilos. Kahit hindi sila nagkakabatian noon na madalas, naging mabilis ang kanilang pagkakaintindihan. Nang magkita sila sa palengke isang umaga, nagsimula silang mag-usap. At laking gulat ni Jacob na marami pala silang pagkakapareho. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Isang gabi, habang magkasama sa ilalim ng buwan sa harap ng kanilang bahay, tahimik na sinabi ni Carmen, "Jacob, salamat ha. Hindi ko akalaing magiging ganito ako kasaya." Ngumiti si Jacob at hinawakan ang kamay ng kasintahan. "Ako rin, Carmen. Ikaw ang nagbigay ng saya sa buhay ko." Hindi nagtagal, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya na diniluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Lalong sumaya si Jacob na mabuntis si Carmen. Inihanda niya ang kanilang buhay para sa pagdating ng kanilang anak. Nag-renovate siya ng bahay, sigurado magiging maayos ang lahat para sa pamilya nila. Ngunit dumating ang trahedya na hindi inasahan ni Jacob. Habang ipinapanganak ni Carmen ang kanilang anak, nahirapan ito at sa kasamaang palad namatay habang dinadala sa ospital. Natigilan si Jacob. Ang saya na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng matinding lungkot. Sa kabila ng pagsilang ng kanilang anak na si Chloe, hindi niya maiwasang maramdaman ang puwang sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng asawa. "Jacob, malalampasin mo rin to," sabi ng kanyang ama habang inakbayan siya. "Andito kami para sa'yo. Tutulungan ka namin sa pagpapalaki kay Chloe." Sumang-ayon din ang mga magulang ni Carmen. "Jacob, huwag ka mag-alala. Mahal namin si Chloe gaya ng pagmamahal namin kay Carmen. Kasama mo kami sa lahat ng ito." Sa kabila ng matinding lungkot, alam ni Jacob na kailangan niya maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak nilang si Chloe. Sa tulong ng kanilang pamilya, hinirap ni Jacob ang hamon ng pagiging isang ama. Sa mga unang taon ni Chloe, walang kasing saya si Jacob tuwing nakakalaro niya ang kanyang anak. Madalas niyang bitbitin si Chloe sa kanyang mga braso. Umiikot sila sa loob ng bahay habang malakas ang tawa ng bata. "Dahan-dahan lang, Jacob. Baka mabitiwan mo si Chloe," sabi ni Aling Linda, nagtatawa ngunit may halong pag-aalala habang minamasdan ng anak at apo. "Huwag ka mag-alala, Nay," sagot ni Jacob habang inaangat pa si Chloe na masayang humahagikgik. "Sigurado kung kaya ko pa to. Tara, Chloe, ikot pa." Humahagikgik si Chloe, sabay palakpak. Sa bawat yakap ni Jacob kay Chloe, nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang ama. Lumipas sa mga araw na puno ng mga ganitong masasayang alaala. Ngunit habang unti-unti na lumalago ang kanyang bus company, nagsimula na rin mabawasan ang mga ganitong pagkakataon. Habang dumadami ang mga bus na kanyang minamanage, halos sa araw-araw ay nakakatanggap siya ng tawag mula sa mga driver, supplier o tauhan sa opisina. "Jacob, may problema sa isang bus natin. Mukhang kailangan palitan ng makina," sabi ng isa niyang tauhan sa telepono habang naglalaro sana siya ng bola kasama si Chloe sa bakuran. Sige, papunta na ako. Maghintay ka dyan," sagot ni Jacob
habang tumayo mula sa pagkakaupo. Chloe anak, si Lolo muna ang maglalaro ha. May kailangan lang si tatay ayusin. Nalungkot ang mukha ni Chloe, ngunit hindi nagreklamo. Sige po tatay, balik ka po agad ah. Oo anak, babalik agad ako. Sabi ni Jacob, hinahaplos ang ulo ng anak bago ito iniwan. Habang lumalago ang kanyang kumpanya, lalo namang lumalaki ang responsibilidad ni Jacob. Kailangan niyang palaguin ang mga ruta, magdagdag ng mga bus at tiyakin na tumatakbo na maayos ang kanilang operasyon. Unti-unti nabawasan ang oras na nakakauwi siya ng maaga para makasama si Chloe. Hanggang sa isang araw, habang abala siya sa opisina, biglang pumasok si Aling Linda, bitbit ang cellphone. Jacob, kanina ka pa hinahanap ni Chloe. Hindi mo pa siya tinawagan ngayong araw. Malumanay na sabi ni Aling Linda, halatang may kaunting pagkaalala. Napatingin si Jacob sa mga papeles na nakatambak sa kanyang mesa. Nay, ang dami ko kasing kailangan tapusin ngayon. Sagot niya, sumandal at nagbuntong hininga. Alam kong hinahanap ako ni Chloe, pero kailangan kong tapusin to. Nak, sumingit si Mang Thomas mula sa pinto. Hindi pwedeng trabaho lang ay naaatupag mo. Baka pag nagising ka isang araw, malaki na si Chloe at hindi mo na siya kilala. Tinapik ni Jacob ang kanyang mesa. Nag-aalanganin. Alam niya may punto ang kanyang ama. Ramdam niya ang lungkot sa tuwing naiisip na hindi na siya kasing lapit kay Chloe tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lungkot na iyon, naroon ang takot na baka bumagsak ang kanyang negosyo kung siya ay magpapabaya. Hindi pa ka pwedeng magpahinga tay. Sabay tingin sa kanyang ama na halatang nag-aalala. Arami pa akong kailangan asikasuhin. Gusto kong siguruhin na hindi na tayo muling maagrabyado, gaya ng dati. Kailangan ko itong gawin para sa kinabukasan ni Chloe. Pilit siyang initian ni Mang Thomas, kahit halata ang lungkot sa mata. Kung ganoon Jacob, siguruhin mong kahit sa maliit na paraan, nararamdaman pa rin ni Chloe ang presensya mo. Simula noon, sinigurado ni Jacob na araw-araw ay tatawag siya kay Chloe, kahit gaano pa siya ka-busy. Minsan, kahit nasa gitna siya ng mga meeting, sandaling lalabas siya para lang makausap ang anak sa telepono o sa video call. Nang marunong na magsalita si Chloe, mas masaya ang kanilang mga usapan. Tatay! Masiglang bati ni Chloe tuwing sasagot siya sa video call. Kailan ka po uuwi? Bukas anak, malapit na. Pahinga ka na muna ha. Mahal ka ni tatay. Sagot ni Jacob, kahit ang totoo, hindi siya sigurado kung makakauwi agad dahil sa dami ng trabaho. Mahal din kita tatay. Laro tayo ha? Sabi ni Chloe, masiglang ngumiti sa kamera. Oo naman anak, maglalaro tayo. Sagot ni Jacob, pilit ang umingiti, ngunit may halong lungkot. Tuwing ibababa niya ang telepono, nararamdaman niya ang bigat ng paglayo sa anak. Pero sa kabila nito, pilit niyang binabalik ang atensyon sa trabaho. Sa pag-aakalang, ito ang tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Bawat gabi, habang tinatawagan niya si Chloe, tinatanong niya ang sarili. Tama ba tong ginagawa ko? Tama bang mas inuuna ko ang negosyo kaysa sa oras na dapat kasama ko si Chloe? Alam niya hindi niya maaaring balewalain ang negosyo, pero sa bawat tawag at bawat video call ay paalala ng mga sandaling hindi niya na maibabalik. Isang maaliwalas na umaga nang ihanda ni Chloe ang kanyang mga gamit para lumuwas patungong Maynila. Dahil ito ang unang beses niya maglalakbay na mag-isa papuntang lungsod. Damang-dama ni Chloe ang halo ng kaba at excitement. Simple lang kanyang pamumuhay. Sanay siya naglalakad sa kanilang probinsya. Pumapasok sa eskwelahan nang hindi umaasa sa anumang uri ng luho. Bagaman anak siya ng isang may-ari ng malaking bus company, hindi ito alam ng karamihan. Kaya't sa araw na iyon, nagpasa siya mag-bus tulad ng karaniwang ginagawa ng ibang tao. Habang papasok si Chloe sa bus, inabot niya ang kanyang maliit na pitaka. Kasama sa kanyang paglalakbay ay ang disiplina niya na magdala lamang ng sapat na pera. Hindi niya akalain na magkukulang pala ito ngayong kailangan niya magbayad ng pamasahe. Magandang umaga po. Magkano po papunta sa terminal ng Maynila? Tanong ni Chloe, tinig ay magalang.
100 na pamasahe, ineng. Sagot ng konduktor na tila mainit ang ulo. Naghagilap si Chloe ng pera sa bulsa. Ngunit ang bilangin niya ito na pagtanto niyang kulang ang dala niya. Hindi siya sanay magdala ng malaki-laking halaga para maiwasan ang madukutan, kaya't hindi siya handa sa mas mataas na pamasahe. Pasensya na po kuya, kulang po ang pera ko. Tatawagan ko lang po si Papa para humingi ng dagdag. Hindi ko po kasi alam na kailangan ng ganito kalaking halaga. Nagtaas ng kilay ang konduktor at agad niyang sinabi ito sa driver. Mukhang walang pambayad tong batang to. Bulong niya, sabay irap kay Chloe. Scammer ata to, o walang alam sa pamasahe. Natawa na bahagya ang driver habang tumingin kay Chloe mula sa salamin. Aba, probinsyana pala. Dapat kasi natuto ng leksyon. Kung hindi mo kaya magbayad, abay bumaba ka na. Namula si Chloe sa hiya. Bagamat ilang pasahero ang nag-alok na magbayad para sa kanya, pinigilan sila ng driver. Hindi! Kailangan niya matuto. Hindi ito charity mga pare. Bumaba ka na miss kung wala kang pambayad. Mariing sabi ng driver, sabay parada sa gilid ng kalsada. Walang nagawa si Chloe kundi bumaba. Pinilit niyang itago ang luha. Ngunit sa sandaling umalis na ang bus, bumagsak ang lahat ng emosyon. Umupo siya sa gilid ng kalsada, hawak ang cellphone, umiiyak. Papa! Umiiyak na bulong ni Chloe nang sagutin ni Jacob ang tawag. Tinulak ako ng bus driver. Wala akong sapat na pera pang bayad. Tinawag pa akong scammer. Nagulat si Jacob. Bumigat ang kanyang dibdib sa narinig. Anak, huwag ka mag-alala. Papapuntahin kita ng sundo. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Matapos malaman ni Jacob ang kinaroroonan ni Chloe, agad niyang ipinapunta ang kanyang tauhan para sunduin ang anak. Hindi niya inaasahan na mararanasan ng sarili niyang anak ang ganitong klaseng pagtrato, lalo na't galing pa ito sa kanyang sariling kumpanya. Ang buong biyahe patungong opisina, si Chloe ay tahimik, pinipilit na magpakatatag sa harap ng naranasang kahihiyan. Nang makarating si Chloe sa opisina ni Jacob, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Si Jacob, bagamat kalmado sa panlabas, ay galit na galit sa loob. Paano nila nagawang tratuhin ng ganon ang isang pasaherong walang alam sa sistema ng pamasahe. Mas lalo pang sumakit ang loob niya nang maalala na ito'y kanyang sariling anak. Huwag ka mag-alala anak, sabi ni Jacob matapos pakinggan si Chloe. Ako na ang bahala. Hindi dapat nila ginawa sa'yo yan. Lalo na't may mga gustong tumulong. Matapos ang pamamasada ng driver at konduktor na sinakyan ni Chloe, pinatawag agad sila ni Jacob sa kanyang opisina. Nang dumating ang dalawa, hindi nila alam kung bakit sila tinawag. Pagpasok nila sa opisina ni Jacob, namukaan agad nila si Chloe. Nakayuko ang dalaga sa gilid habang si Jacob ay seryoso nakaupo sa kanyang mesa. Alam niyo ba kung bakit kayo narito? Tanong ni Jacob, malamig ang boses. Ang driver, medyo naiinis na nagsalita. Wala naman ho kaming alam. Ginawa lang namin ang trabaho namin. Tumayo si Jacob. Dumiretsong tumingin sa driver at konduktor. Ginawa niyo ba talaga ang trabaho niyo? O pinaglaruan niyo ang pasaherong ito? Alam niyo ba kung sino siya? Nagtaka ang dalawa. Pasensya na ho, pero probinsyana kasi. Hindi alam na kailangan ng bayad. Sagot ng konduktor, tila ipinapaliwanag ang kanyang aksyon. Probinsyana? Wala bang karapatang sumakay ang probinsyana? Masama bang hindi alam ng pasahero ang sistema ng pamasahe? Mas lalong lumamig ang tono ni Jacob. Ang batang tinulak niyo palabas ng bus na ipinahiya niyo sa harap ng ibang pasahero ay ang anak ko. Nanginig ang driver at konduktor. Hindi nila inasahan ang revelasyong iyon. Namutla sila, hindi makapagsalita. Bilang mga empleyado ng kumpanyang to, inaasahan kong itatrato niyo ng may respeto ang bawat pasahero. Mayaman man o mahirap, lalo na't ang kumpanyang ito ay sinusuportahan ng mga taong iyon. Sila ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Hindi na mahalaga kung sino ang anak ko. Dapat ba nating itapon sa kalsada ang sino mang hindi alam ang sistema o kulang sa pera? Halos hindi na makatingin ang driver at konduktor. Alam nilang may malaking parusa ang kanilang nagawang kasalanan. Hindi lamang dahil anak ni Jacob si Chloe, kundi dahil nalabag nila ang tamang pagtrato sa mga pasahero. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mula sa inyo.
Dagdag pa ni Jacob. Huwag na kayo magpakita sa kumpanyang to. Pasensyahan tayo, pero hindi ko mapapalampas ang ginawa nyo. Matapos sa mainit na pag-uusap, sinigurado ni Jacob na hindi na muling mangyayari ang ganitong sitwasyon sa kanyang kumpanya. Simula lang mangyari ang insidente kay Chloe, naging masigasig si Jacob sa pagbabago ng patakaran sa kanyang kumpanya. Alam niyang hindi lamang para sa anak niya ang mga pagbabagong gagawin, kundi para rin sa lahat ng pasaherong umaasa sa kanilang serbisyo. Agad niyang ipinakilala ang bagong sistema. Ticket-based na ang pagbabayad sa kanilang mga bus. Sa halip na magbayad sa loob ng bus, ang mga pasahero ay bibili na muna ng ticket bago sumakay upang maiwasan ang mga kaguluhan at pagkakamali sa pamasahe. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Chloe sa hapagkainan, masaya niyang ipinaliwanag ang bagong sistema. Alam mo anak, sa bago nating sistema, wala na magagalit ang mapapahiya dahil sa pamasahe. Makakabili na sila ng tiket bago sumakay. Sabi ni Jacob habang nagkakape. Magandang ideya po yun, Papa. Sagot ni Chloe na masaya ring makita ang positibong pagbabago sa kumpanya ng ama. Kaya pala napansin ko na sumakay ulit ako. Mas maayos na po ang sistema. Hindi na rin po ako kinakabahan na baka magkaproblema ulit. Ngumiti si Jacob at tumingin sa anak. Lahat ito anak ay para sa inyong lahat. Ayoko nang maranasan pa ng iba ang naranasan mo. Hindi lang doon nagtapos ang mga pagbabago. Bumili na rin si Jacob ng sasakyan para masiguro ang kaligtasan ni Chloe tuwing kailangan niya magpunta sa Maynila para sa eskwela. Nag-hire siya ng driver para siguradong hindi na muling mahirapan si Chloe sa pagbiyahe, lalo na kapag malalayo ang kanyang lakad. Si Chloe, kahit sanay sa simpleng pamumuhay, ay tinanggap ito dahil sa pagmamahal ng kanyang ama at sa kahalagahan ng kanilang kaligtasan. Papa, hindi niyo naman po kailangan bumili ng kotse para sa akin. Sabi ni Chloe isang gabi habang nagpapahinga silang dalawa sa sala. Nais ko lang makasigurado na ligtas ka, Chloe. At saka, parte ito ng pangarap ko para sa atin. Tahimik na ngumiti si Chloe at tumango. Alam niya sa bawat desisyon ng kanyang ama, naroon ang intensyon na protektahan sila at bigyan sila ng mas magandang buhay. Sa tuwing nakikita niya ang determinasyon ni Jacob, alam niyang malayo na ang narating nila bilang pamilya. Lumipas sa mga buwan at patuloy ang paglago ng bus company ni Jacob. Milyon-milyon na ang kinikita ng negosyo. Hindi lamang sa dami ng pasahero, kundi pati na rin sa mga advertisement at endorsement na nakapaskil sa kanilang mga bus. Si Jacob, sa kabila ng tagumpay, ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi siya nagpakalunod sa yaman at ang kanyang pananaw sa buhay ay nanatiling matatag. Ang pamilya at dignidad ang pinakamahalaga. Isang hapon, habang nagpapahinga sa kanilang bagong bahay, lumapit si Chloe kay Jacob. Papa, alam mo ba, minsan naiisip ko kung ano kaya ang buhay natin kung hindi ka nagtagumpay. Pero ngayon, masaya akong makita kung paano mo binago ang buhay natin. Sabi ni Chloe, humilig sa balikat ng ama. Tumawa ng bahagya si Jacob at niyakap ang anak. Anak, hindi madali ang pinagdaanan natin. Pero alam mo kung anong natutunan ko sa lahat ng ito? Hindi mahalaga kung gaano tayo kahirap nagsimula. Ang mahalaga, marespeto tayo sa sarili natin at sa kapwa. Dati pinagsasamantalahan tayo dahil sa tingin nila wala tayong laban. Pero ngayon, tayo ang nagbibigay ng oportunidad para sa iba. At saka, dagdag ni Jacob habang tinatanaw ang malawak na taniman sa labas ng kanilang bahay. Hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang negosyo o gaano kalaki ang kinikita natin. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumulong sa kapwa natin na hindi rin natin pinapabayaan ang sarili nating pamilya. Natahimik si Chloe at nag-isip. Papa, salamat po. Alam kong lahat ng ito, ginawa niyo para sa amin. Ngumiti si Jacob at humalik sa noon ng anak. Lahat ng ito, Chloe, para sa'yo at sa pamilya natin. Pero tandaan mo anak, ang pinakamahalaga ay ang respeto at malasakit sa kapwa. Wala tayong karapatang manghusga o magmataas kahit gaano pa kataas ang naabot natin. Sa mga sumunod na taon, lumaki ang bus company ni Jacob.
at hindi lamang ang pamilya niya ang nakinabang dito. Maraming empleyado at pamilya ang umunlad dahil sa oportunidad na ibinigay ng kumpanya. Ang mga pagbabago ni Jacob sa sistema ng pamasahe ay naging modelo para sa iba pang bus companies. Sa huli, napatunayan ni Jacob na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Ito'y nasusukat sa kakayahan mong itaguyod ang pamilya, igalang bawat tao at tiyaking walang naiwan sa laylayan. Sa harap ng lahat ng pagsubok, nakahanap sila ng lakas upang maging mabuti sa kapwa at sa bandang huli, sila rin na naging inspirasyon para sa iba.